Hey guys! Welcome back to another episode of Jobbers Hobby Hour. And for today's episode, ito na yung update nung Tubifex culture natin. So makikita natin dito kung nag-success ba or nag-fail yung Tubifex culture natin na sinet up. So actually medyo natagalan yung pag-update natin kasi para sa akin hindi pa rin ready yung mga Tubifex culture natin. Kumbaga kung ano yung sinet up ko nun, kung ano yung mga inilagay ko doon, kung gaano kadami yung worms na nilagay ko, wala akong ibang dinagdag kundi pinakain ko lang sila. Tapos i-maintain ko lang kung ano yung sa tingin kong tamang gawin para dumami sila. But since meron tayong mga subscriber na nag-aantay ng result ng ating Tubifex culture, kaya ibinidyo na. So kung ano man yung result, makikita nyo mamaya. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, like and share this video, and click the notification bell para sa mga susunod pang episodes. So, throwback muna tayo. Ito yung first day pagkatapos kong i-set up yung Tubifex culture natin. So, makikita nyo rito, nandito pa yung worms. Nasa paligid pa sila nung kung saan ko sila idinrap. Tapos, crystal clear pa yung tubig. Malinaw pa kasi wala pa ako halos pinapakain. So, hi guys. Ilang linggo na rin since sinet up natin tong Tubifex culture natin. So, ayan. Makikita nyo rice yung pinapakain ko. Tapos kung makikita nyo ngayon, nilagyan ko ng harang dito kasi yung ibang gulay or bread or pinapakain ko sa kanila lumulutang, bumabara dito sa overflow. Kaya nilagyan ko ng screen para harang. Tapos sa ngayon, pinakain ko ng rice. Pinapakain ko lang sila every 3 days, ganun. Tapos ang water change ko twice or once a week. So ayan. Makikita nyo halos wala na kayong mapapansing worms. Pero kapag sinom natin yan, meron kahit pa paano may mga gumagalaw. Ayan, may mga gumagalaw na worms. Hindi na nga lang siya ganun kadami nung nilagay natin, or baka nasa ilalim lang yung iba kasi eto pa. Ayan, pinatay ko muna yung water pump para makita natin. Ayan yung mga worms, sana makita nyo sa video, kaso baka mahirapan kayo makita kasi sa quality ng video. Hi guys, ito yung itsura niya ngayon. Bali kahapon nilagyan ko lang siya ng saging, balat ng saging saba, tapos yung repolyo. Ayan, nag-dark siya siguro dun sa katas ng balat ng saging na saba, naging black yung tubig. So mag-water change uli ako ngayon para makita ko yung mga worms. So ito na ngayon yung Tubifex natin. Yung itsura niya. Wait lang guys, papakita ko sa inyo yung ano na yung pinalabasan ng Tubifex natin. Ayan, sumami. So ayan, kung mapapansin nyo, sobrang dumi na nung Tubifex natin sa ilalim, pero merong mga foods, tapos clear pa rin naman yung tubig natin. Tapos nilagyan ko nitong screen, kung mapapansin nyo, kasi yung food kapag lumulutang, bumabara dun sa overflow natin. Kaya ako naglagay ng screen para maharang dito, kasi di na umabot dun sa overflow natin. Dito naman sa water holding tank natin, naglagay ako ng hornwort, di ba dati, para sa filtration. Tapos walang kahit na ano, kundi hornwort, tapos tubig, tapos yung ano. Ngayon kung mapapansin nyo, meron kayong makikitang ilang gapis. Naglagay ako ng mga reject na gapis kasi lately napansin ko may mga kitikite. So para maiwasan yung kitikite, para kainin na nila tapos hindi magkaroon ng lamok, nilagyan ko na ng isda dyan para kainin yung mga itlog ng kitikite tsaka yung mga pwedeng maging mosquito larvae para iwas na lamok na.
Tapos ayan, makikita nyo, parang wala kayong visible na worms na makikita sa ilalim na gumagalaw. Iilan lang. Ayan. Ayan, may mga ilan-ilan na bulate kayong makikita kapag sinum na gumagalaw. Sobrang liliit kasi nila. Tapos ganun pa rin, hindi pa rin siya ganun kadami. Parang hindi pa siya nag-multiply. Pero kagandahan dito, hindi ko na siya madalas palitan ng tubig. Minsan 2 weeks bago ko magpalit, pero hindi siya masyadong lumalabo. Tapos hindi rin namamatay yung mga worms. So ibig sabihin, nakaka-survive yung worms, pero hindi ako sure kung nagmo-multiply sila ng maganda. Yun yung aaralin ko pa. Kasi may mga times na marami sila rito na nakikita ko na visible talaga na worms na gumagalaw. May mga times naman na bigla na lang nawawala. Hindi ko alam kung namamatay ba yung mga 2VFX natin. Kaya bali ginagamay ko pa kung ano yung dapat ipakain sa kanila, or kung ano yung dapat na environment talaga nila. Medyo nagre-reflect kasi yung tubig. Ayan. Medyo nagre-reflect kasi tubig kapag walang cover, kaya ayan, ginuberan ko ng kamay para makita nyo yung mga worms. So buhay pa rin sila, pero hindi pa rin natin masyadong napapamultiply. Kadalasan nakikita ko sila sa ilalim ng balat ng saging, tsaka sa tinapay. Doon sila mismo kung saan mayroong pagkain, doon sila nagtitipon. Doon sila nagsasama-sama. Ayan. Medyo malabo. Ayan. Medyo kita. So, sa ngayon guys, bali itong 2VFX natin, hindi ko pa may consider as success culture kasi hindi ko pa siya nakikitang nag-multiply into double or triple times. So, yun yung ini-aim ko kasi, yung mapadami ko talaga sila. Hindi lang basta makasurvive sila sa culture ko. Kasi ang nangyayari sa ngayon, nagsosurvive pa lang sila. Pero yung pagdami, hindi ko pa na-achieve. Kaya hindi ko pa masasabi as success na culture to ng 2VFX. Pero syempre, aaralin pa rin natin kung paano natin sila mapaparamit, kung ano yung dapat ipakain, kung ano yung dapat na yung mga requirements nila ipoprovide natin. Pero since nakaka-survive sila dito sa culture setup natin, so ibig sabihin merong isang malaking factor na dahilan kung bakit sila nakaka-survive. So yun, malaki yung chance na makapagparami rin tayo, na mag-multiply sila dito. Hintayin lang natin. As yun, magdadagdag pa ako ng ibang mga techniques kung ano yung sa tingin ko makakabuti para makapag-culture tayo at makapagparami tayo ng 2VFX. Kasi di ba natatagpuan natin yung mga 2VFX kadalasan sa mga gilid-gilid na ilog, sa irrigation, sa mga sewage, sa mga imburnal. So, yun yung mga environment ng 2VFX na kailangan natin. Yun yung environment ng 2VFX sa wild na kailangan natin i-imitate dito sa culture natin. So, in a clean way, kumbaga, puro maglalagay tayo ng mga organic dito na mas malinis para iwas sa parasite kapag ipinakain na natin sa mga isda natin. So, after 3 days guys, ito na yung itsura ng 2VFX natin. So, ito muna yung magiging final update ko sa inyo sa ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga yung naging tunay na result ng experimentation natin ng 2VFX culture. So ayan, papatayin ko muna yung pump niya. Yeah. Ayun, matay. Kasi pag pinapatay ko yung pump niya, mas lumalabas sila, mas makikita mo yung worms. Tatanggalin ko yung screen. Mabit. Ayan, sana magpakita sila para makita nyo talaga yung dami nila. Ayan, crystal clear naman yung water natin. Wait lang tayo ng mga ilang minuto. Naglilitawan na sila dyan. So ayan guys, yan na yung final na itsura ng ano. After ilang araw, na-dissolve na yung ilang balat ng saging, tapos yung mga tinapay. Ayan, na nilagay ko. Nakain na nila. Tapos, kung makikita nyo, pag sinom natin, ayan, may mga nagkukumpulan ng worms. Ayan, yung mapula na yan, may malalaki, may maliliit, tapos meron din mga maliliit na hiwa-hiwalay kung nakikita nyo sa video. Ayan. So marami-rami na rin pala sila. Kapag pinapatay pump, dun sila nag-a-appear. Tapos kapag maliwanag din yung lugar, ayun pa sa loob ng balat ng saging. Tapos dito sa gilid, meron din. Ayan.
And kung mapapansin nyo, yung ibang gilid-gilid na mga may pagkain, dun sila namumula. Dun sila nagkukumpul-kumpul. Ayan pa, oh. Dun nagkukumpul-kumpul yung mga bulate. Ayan pa sa corner kung saan maliwanag. Ayan. So talaga nagiwahiwalay lang sila. Tapos medyo mabagal lang talaga yung pagdami nila, pero nakaka-survive naman sila. Kaya sa tingin ko, para sa akin hindi pa siya ganun ka-successful na na culture, or baka talagang mabagal lang yung pagdami ng Tubifex. So ngayon, since ubos na guys yung pinakain natin sa kanyang tinapay, tapos konti na lang din yung banana peel, maglalagay uli ako ng mga binubulok kong gulay. Ito dahon ng spinach na binubulok. Ayan. Tapos, konting banana peel na, ayan, binulok ko din sa plastic lang. Sa una, lulutang yan, pero pag nakapag-absorb ng water, lulubog na rin yan. Tapos ito, kaya yan, yung screen niya, maharang naman niya para hindi humarang dun sa overflow system natin, papunta sa water holding tank. Tapos after 4 days or 5 days ulit, magpapakain uli ako nitong mga gulay na nabubulok. So yun lang guys, yung simpleng culture setup natin ng Tubifex. Yan na yung update ng Tubifex natin. So sa tingin ko, hindi siya ganun ka-successful na madami talagang worms na na-produce. Pero yung survival nila, naging okay naman, nakasurvive sila sa culture natin. So ibig sabihin, nag-e-effect siya pero hindi ganun kabilis yung production ng worms natin. So nilagyan ko ng screen kasi may mga palakang lumilisaw-lisaw dito. Tapos baka maitlugan, magkaroon ng butete, tapos kainin yung Tubifex. Pero yun, tutuloy lang natin yung culture natin, tapos kung paano yung pagpapakain natin sa kanya, yung water change, yung tapos magdadagdag pa tayo ng ibang pwede nating ma-research na makakatulong magparami ng Tubifex natin. So yun lang, huwag mo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episode.